Panginoon, sa oras na ito, sa aming pong paglapit, ikaw po, Panginoon, ang aming pong dinadakila. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ina-acknowledge po namin, Panginoon, that you are the King of Kings and the Lord of Lords po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa oras na ito po, Panginoon, hallelujah, hallelujah, tanging pangalan po lamang po, Panginoon. Hallelujah, ang mayahayag. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At Lord, patuloy po, Panginoon, na sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong paglapit sa oras na ito po, Panginoon, kami nagpapalinis, Panginoon. Ano man po yung mga bagay na di po kayo nalugod sa buhay ng bawat isa sa amin po, Panginoon. Hallelujah. Sinadyaman po, di po sinasadya po, Panginoon. Hallelujah. Patawarin na po ninyo kami linisin sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, na sa kabutihan mo, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, sa oras na ito, maging po sa aming butihing pastor po, Panginoon, na siya pong maghahayag po ng iyong salita po, Panginoon. I-bless po ninyo, O God, ang kanyang pong buhay po, Panginoon, at maging sa mga salita mo, O God, na kanyang sasabihin ng Panginoon ay nandun yung kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah, na dadaloy, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. At Lord, hallelujah, walang anumang gawat plano ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Makikinig ang bawat isa sa amin, O God. Walang distraction po, Panginoon, ng kaaway. Hallelujah. Yes, Lord. At Lord, hallelujah. Salamat po, O God, ng maraming maging po sa iyong mga anak na inuna po ang iyong templo po, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa lamang po, Panginoon. Hallelujah. Lahat po, O God, ng dalangin ng puso, Panginoon, na ano man po yung desire ng kanilang puso po, Panginoon, ito'y pagkakaloob mo po, Panginoon, sa lahat ng aspeto sa kanilang buhay po, Panginoon. Lord, minsan pa po, O God, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba at pagwalhati sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Dapat po lahat na magpulisan ng Diyos sa buhay. Amen. Our God is greater. Our God is stronger. Amen. Woo! Yes. Amen.
na wala pang imposible sa Panginoon. Amen! Sumigaw ng malakas na amen! All the pastor those who believe in amen?
God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, God. Yes, Jesus. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, manampalataya ka. May gagawin ng Diyos sa buhay mo sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. We believe, O God, that you are our healer. Hallelujah. Ikaw lamang ang Panginoon. Ang aking kasangkapan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kailangan ng aming buhay, Panginoon. You are more than enough. Hallelujah, Jesus. Yes, you are good. We praise you. You hold my hand every moment. You call my rain to sleep. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you.
I believe you, God. Hallelujah, Jesus. I believe you, God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God. Is three in one. Amen. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Against an argument, suffered and crucified. Forgiveness is sin. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high.
Hallelujah. Minsan pa isang pasasalamat sa ating Lord na buhay. Bigyan natin ang best clap para sa Kanya. Hallelujah. At tayo po ay manalangin habang kayo nakatayo. Ama namin banal, Diyos na makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Sa oras na ito, O Lord God, itong templo mo, kung saan tinipon mo ang mga mananampalataya, balutan mo ng banal na dugo ni Kristo ang apat na sulok na lugar na ito, and we command the faithful angels na siya magbabantay labas ang loob ng lugar na ito. Samahan kami ng banal na Espiritu sa simula hanggang matapos. Maranasan namin ang presensya mo at no Lord God, the Holy Spirit, na siya magpapaalala, magpapaunawa sa amin ng mensahe mo sa araw na ito. Amen. Ang lahat ng ito, O Lord God, ay para sa inyo, and we give you the highest praise. Thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na po tayo umupo. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Good morning po sa inyo, sa ating mga sisters and brothers in Christ. Yung po mga nasa likod natin, pwede pong punuin yung mga upuan natin dito sa may harapan para po ma-occupy natin lahat ng ito. And salamat po sa ating mga bisita. Thank you sa buhay ng lahat. Let us declare Luke 4:18 and 19. Basahin po natin. Sige po. God is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, and to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord God Jesus is the anointed one. Amen po. Ang J1 Culture, brothers and sisters, I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in a partnership with Christ, and I'm not extreme. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. At sabihin nyo sa katabi nyo, ready ka na ba? Magandang umaga sa inyo. Amen. Hallelujah. Okay. Ito po ang ating isang oras na pag-uusapan at pakikinggan ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. No po? Ito po ay para sa ating lahat. Una, ang inyong lingkod ang tines ni Lord kung paano unawain ang sitwasyon na nakikita natin sa mundong ginagalawan. And then, isi-share ko po ito sa inyo. Kasi nung akin pong binabasa ang mensahe ng Lord dito, in example ko yung mga nangyayari, hindi lang sa gobyerno, sa buhay natin sa isang pamilya. Kasi tayo po ay sakop nito. Sakop natin sapagkat tayo ay nasa mundo. At habang tayo nasa mundo, ang paa natin nakatungtong dito, may kinalaman tayo sa nangyayari. At may kinalaman ng Diyos sa lahat ng ito. Amen po. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa kwento noong unang panahon, in the Old Testament, nagsimula ang Diyos. Alam niyo po ba ang gusto niyang ipatupad talaga kung ano yung katuwiran niya? Katuwiran niya ang maging pundasyon para maging matatag at matibay ang isang Kristiyano. Amen. Ang katuwiran, ang ibig sabihin po, yung sumusunod sa kagustuhan niya at naaayon sa kanya, which is tama. Nasa lugar, umaayon ka, patungo sa kanya. Alam niyo po sa Old Testament kung sisimulan natin kay Adam and Eve, Abraham, Jacob, David, Solomon, hanggang sa last book ng Malakay, walang gustong ipatupad ang Diyos kundi ang kanyang katuwiran para sa ating kaligtasan. At yung kaligtasan na yan, yun naging pundasyon natin sa unang bahagi ng buhay sa mundong ito sa Old Testament. And we are now living in the New Testament. Nasa bago na po tayo ngayon. Ang Panginoong Jesucristo na yung kasama natin na siya yung nangangatwiran para sa tama at katwirang ipinapaalala sa atin na sundin kung ano ang tama. Amen po. Kung titignan natin yon, simula sa Malakay hanggang sa first book ng Matthew sa atin sa New Testament, kung titignan natin, ilang taon na nahimik ang Diyos. 4 na raang taon niyang pinabayaan ang lahat ng mga tao. Sa mga nakakalam po, yung 1 taon o 2 taon na malingit ka lamang sa mga anak mo, sa mga kapatiran sa kapatid mo, anong nangyayari? Nang walang konsilya o walang konsilyo, wala kang sinasabi, walang disiplina, walang pagtuturo, walang katwiran na wala po sabog. Kaya napag-isipan ng panahon na yon,
na ang Diyos mismo, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, na ipadala kanyang anak. Ang nag-iisang anak at ang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na siya magpapakita bilang isang nating model, paparisa natin, at kung paano mamumuhay sa mundong ginagalawan natin. Everyone believe in Jesus Christ. I do hope. Kilala natin ang Panginoong Jesucristo, ang bawat isa sa atin, di po ba? At alam natin kung ano yung magiging ganap ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. At isa sa pinakamaganda po dito, nung ipinadala ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, perfect po yun eh. Wala na tayong hahanapin pa sa buhay natin, sa problema natin, sa pangangailangan natin, sa sakit karamdaman, lahat ng solusyon, the power of His name, blood, and the life of Christ shows its power for us to overcome ang mundo dito sa buhay natin. Hindi kailangan ng kapitbahay, hindi kailangan ng katabi, si God lang. Si Jesus lang ang tawagin natin para sa Kanya. Alam niyo po dito sa Proverbs 14:34, sinabi po dito, basahin po natin. Righteousness exalt a nation, but sin as a reproach to any people. Sa Tagalog po nilagay ko kasi napakagandang pakinggan nito sa Tagalog. Ang katuwiran ay nagpapatakila sa isang bayan o bansa, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Amen. Kung iisipin nyo ngayon po, sa nangyayari sa lahat o sa buong mundo mga bansa, amen, are you in? Amen. Nakikita nyo yung nangyayari? Lahat ng reflection nitong pagkakamali ng bawat isa, wala akong sinisino. Even all government officials, from executive hanggang sa local, lahat sila pag nagkamali, balik sa kanila ito. Kahihiyan ng lugar, ng bansa, o ng bayan. Amen po. Mga kapatid, pag nirepair natin to sa pamilya natin, kayong mag-asawa na namumuno, nagpapalaki ng mga anak nyo, hindi ba pag nagkamali din kayo, o nagkamali kayo sa mga anak nyo, o mga anak nyo nagkamali, dala ng buong pamilya natin. Amen? Makikilala ang pamilya natin kung ano yung mga ginawa natin. And that time in the Old Testament, kilala na natin yung mga karakter ng Diyos kung paano sila ginamit. Mga kapangyarihan ng Diyos na lumaghanap noon. Kung sino-sino ang kanyang mga lingkod noong unang panahon. Pero ngayon, isa lang yung basis natin. This is the life of Christ. Doon lang tayo nakatuon. Kaya huwag natin sasabihin, si apostle, si bishop, si reverend, si pastor. Kung tutuusin po, kami po ay nasa ilalim ng mga blocks. Because we're here not to be served, but to serve. Kami po ang magsaserve sa inyo at hindi kami pagsaservan. Like Jesus Christ did during the time of His mission in 3 years. 3 taon yun. Kaya mga kapatid, sabi dito sa Proverbs 14:34, sinabi yun ni King Solomon that time. Sinabi niya yun. Kasi bakit? Siya yung pinakamayaman, siya yung pinakamataas na hari na kinikilala at pinakamatalino during his time. Bakit yun? Sa pananalangin niya, hindi niya hiningi ang kayamanan. Hindi niya hiningi kung anumang kasangkapan o anong meron. Ang hiningi niya ay wisdom kay God. At yung wisdom na yun, siya yung nagpayabong sa kanya during that time. Mga kapatid, marami po tayong dapat alalahanin sa buhay natin sa mundong ito. Iisa lamang ang gusto ng Lord sa atin. Ang katuwiran ang masunod sa mundong ginagalawan natin. At ito ba ay nangyayari ngayon sa mundong ito? Di po ba hindi? Sapagkat noong unang panahon, it was 1870, nagsimula na yung pag-govern ng mga religious priests at saka matataas ng panahon na yun. At mismo ang mga religious officials, siya pa yung tumugis kay Jesus Christ that time, if you remember that time. Nawala po ang lahat ng ito noong pong humiwalay na ang gobyerno sa reliyon o pag-govern ng mundo o ng bansa. Amen po. Nung dumating si Jesus Christ, iisa na lang ang panuntunan, iisa na lang ang katwiran. Bago mabago ang katwiran ng isang bayan o bansa, kailangan mo na itong mag-ugat sa bawat individual o bawat tao na nag-iisa. Hindi kaya
ng buong nasasakupang bayan na baguhin dahil lang sa namumuno dito. At alam ng Diyos yan during His time. Sa time ni Moses na kung paano niya isave ang mga Israelite that time. Kung nauunawaan niyo din po mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, kapag hindi natin ipinakilala ang Panginoong Jesucristo sa ating mga anak, mahihirapan tayong akayin sila dahil mas matibay at mas malakas ang kultura na sinasakupan, especially tayong mga OFW at sa kultura na meron tayo dito sa Italia. Amen. Pero kapag ang mga bata pa lamang pinakilala natin ang Panginoong Jesucristo habang lumalaki sila, meron na silang pattern from the beginning. Bata pa lamang. Kaya lahat tayong mga magulang, nanay at tatay, malaki ang ating ganap, malaki ang ating responsibilidad sa ating mga anak para maging daan ng kanilang nilalakaran, ng kanilang patutunguhan, ng kanilang kaalaman at pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung mawawala ang mga bagay na ito, hindi po natin matitiyak kung anong patutunguhan ng ating mga anak. Sapagkat lahat po tayo mamamatay at meron tayong patutunguhan pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito. Some people na na-interview ko na po, pagka sinabi ko sa kanila na, kamusta ang buhay? Paano mangyayari sa buhay mo pagkatapos dito? Pare-pareho tayo mamatay. Ganun din. Hindi nila alam na ang liwanag na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na yun din ang magiging bukas ng bawat isa sa atin. Si Jesus Christ, nung pinadala niya dito, namatay siya, nang may 3 araw na buhay na maghuli, kasama yung katawan niya. Amen? Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Ang Panginoong Jesucristo kasama ang katawan at buhay niya, namumuhay ngayon. Namumuhay ngayon kung saan nandoon ang Diyos. Nasa kanang bahagi ng Diyos. Amen po? Kung titingnan po natin yun, at sa buhay ni Enoch at sa kanya Elijah, na sila'y nabuhay. Kaya nung dumating ang punto na ang bansa na hindi lamang binago sa batas o sistema ng mga namumuno, kundi ang mga babae at lalaki ay piniling lumakad pagsunod sa Diyos. At iyon ay ang pagtawag sa mga lingkod katulad niyo. Amen? Kung hindi ibibigay ng Diyos ngayon ang mga lingkod niya ng mga babae o lalaki na katulad niyo na maglilingkod, wala po talagang mangyayari. Hindi may patuloy ang katuwiran ng Diyos para sa atin na tayo ay maligtas. Amen po. Yun ang importante sa ating pag-uusapan ngayon. At ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia sa mga katauhan? Kasi kung titingnan po natin, hindi lahat ng katauhan na nasa Biblia na hindi ginabayan ng Diyos o wala ang Diyos, wala ang tagumpay. Pero ang mga tauhan o lingkod ng Diyos na ginabayan sila ng Diyos, binigay sa kanila ang tagumpay. Sa atin ngayon, sa mundong ginagalawan natin, saan ba natin nakikita ang tagumpay? Lahat ng mga tao. Sa nakatutok. Amen? Kung titingnan po natin, ang sabi, unahin natin, hanapin natin ang kaharian ng Diyos, kinalanin natin ang Diyos, itungo natin muna sa Diyos bago ang lahat na meron tayo sa buhay nito. Mga kapatid, kung anong meron ka ngayon, hawak mo ngayon, nasa bangko man, nasa bahay man, hindi yan sa iyo. Pansamantala lahat yan. Pagpikit mo, mamayang gabi, hindi mo walang mumulat ka bukas. Amen? Kasi ang Diyos lang may hawak ng buhay natin. Paano kung tinapos ka ngayon? At mamayang gabi, tinanggal ng Diyos yan. Nasaan pa yung ipon mo? Nasaan yung gamit mo? I don't say na hindi mo enjoy ang buhay ng meron. But, kasi si God, bless yan sa atin. Blessing yan. Pagpapalain talaga tayo ng Diyos. Yung pagpapala na yan, sipin mo kung saan gagamitin. Parte ba ang Diyos sa buhay na yan? Meron po tayong 3 dito na verse sa Bible na pinagtungunan na kung ito pala ang dapat ng mga namumuno para dumiretso ang katuwiran para sa Panginoon. Ang first verse po natin dito sa ating introduction, coming from our Lord God Jesus, our Savior and Lord. Ang sabi po niya, basahin po natin. Ulitin ko po. In the same way, let your light shine before others. Sa madaling salita po, tayong lahat ng lingkod ng Diyos na nakakilala sa atin, hayaan yung ilaw natin siyang magningning sa ating katabi. Amen? Are you in? Amen. Sa asawa mo,
sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa kakilala mo, that may see your good deeds. Paano pa kung nananampalataya tayo, naniniwala tayo sa Panginoon, pero hindi naman nakikita isinasabuhay natin. Wala sa buhay natin kung paano natin nakilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi nakita yung ganap ng pagkakakilala mo sa Panginoon. Maraming sinasabi, I'm a born-again Christian. Let's say, explain ko po sa iba. Born-again Christian is not a religion. Ito po ay nasa John 3:3. Lahat po to ay applied sa lahat na nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang hindi na isisilang naman muli ay hindi makakarating o makakakita sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang ibig pong sabihin nun, ito po yung transformation. Ita-transform natin yung buhay natin from old to new. Like Bible. From Old Testament to New Testament. Sa New Testament, with Christ na tayo. New creation na tayo ni Christ. Ang susundin na natin ngayon, hindi yung istorya ng panahon noon. Istorya na ni Jesus Christ at identity mo as a Christian ang makikita na sa'yo. At yun yung mag-glorify kay God sa ating Ama sa langit. Amen. Amen po. Amen. Mga kapatid, we have a local church na itong church na to created by God or by Jesus Christ. Dito sa local church natin, dito tinuturuan o matututo ang bawat mga anak at lingkod niya ng salita ng Diyos. Hindi makikita ng Diyos kung paano nagiging ilaw kayo sa kapwa nyo na hindi nyo naman naririnig ang salita at katuwiran niya. Amen po? Amen. Doon natin maririnig sa isang templo ng Diyos kung saan ibinabahagi ang salita ng Diyos para maunawaan natin, maintindihan natin. Kung maririnig mo ang salita ng Diyos at i-apply mo ito sa buhay na ito, one thing na pinakamaganda dito na ikaw bukas, pangalawa, ay may testimonya na. Testimonya na ang Diyos kumilot sa buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos, pinagaling ka ng Diyos, dinala ka sa isang sitwasyon na mahirap pero tinwist ni God in a second ang buhay mo para mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Lahat ng tagumpay na binibigay ng sayo ng Diyos sa oras na ito ay testimonya mo yan because God is with you. Amen. 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 Ang Panginoong Jesucristo, pinadala siya dito ng ating Diyos na buhay sa Espiritu ng kanyang Ama. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang misyon, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi niya sinabing ako. Lagi niya sinasabing, ito ang sinabi ng aking Ama, ng Diyos Ama sa langit. Amen? Lahat ng ipinakita sa kapangyarihan, lahat ng pagpapalayas ng evil spirit, lahat ng mga pagpapala na ating natamo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, galing lahat sa Ama. Ngayon, nung umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo, iniwan niya ang banal na Espiritu dito. Tatlo na yon: God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang mission ni Jesus Christ, for you to understand, before, bilang tao, nagkatawang tao siya dito, hindi niya magagawa ang lahat na yon after ng baptism. Nung lumubog siya sa tubig at umangat sa tubig, doon pa lamang bumaba ang banal na Espiritu at sumama sa kanya. At ang banal na Espiritu ng Ama, siyang kasama niya to finish the mission in this world. Mga kapatid, kaya tayo, kung gusto natin maghayag, maging testimonya, kailangan muna natin maging maigi ang relasyon natin sa banal na Espiritu. Kasi hindi natin kaya to kahit tayo magaling magsalita, magaling kang kumag-usap, mag-counsel. Without the Holy Spirit, useless. Because the divine power of God coming from the Holy Spirit, that is in you, nasa inyo. Silyado to. Once you accept Jesus Christ, sabi sa Ephesians, the Holy Spirit is sealed with us. Hindi yan nawawala. Paano na po yung mga hindi na nagpapatuloy ng pananampalataya na wala na? Ang Holy Spirit nasa kanya pero nag-grip dito. Kumbaga parang tubig na nasa isang lugar na stagnant na hindi gumagalaw, walang silbi. Amen po. Ganon din ang pagiging isang Kristiyano. Paano na tayo kung magulang tayo na nakakarinig tayo ng katuruan para sa ating mga anak na hindi naman natin i-apply? Kaya meron tayong mga local churches, meron tayong mga, ang hirap kasi ibase sa eskwelahan dito. Kasi ang eskwelahan dito, ang katuwiran, ay katuwiran nila. Kasi sa atin, kapag ikaw ay Pilipino, lumaki sa atin, ang may edad na 50 pataas, 40 pataas,
nandyan tinuturo pa sa kanila ang GMRC. And I don't know, in the School of Italian, ang GMRC ay tinuturo pa rin. Good manners and right conduct. Kasi pag kinausap ang mga bata, ang alam lang nilang sagot, si, o, no, babe, dahil mo. Yan ang mga alam nilang sagot. Pero pag sa atin, at ganun kami ng mga bata ko, pag sagot mo kagad ng, babe, dahil, dugo ang uso. Hindi ko alam kung sino umabot ng ganung mga papapalaki ng mga magulang. No? Pero, yung mga way ng mga magulang natin no, na tayo pinapalo, doon tayo natuto. Kahit yung sakit, palo na naramdaman natin, hanggang ngayon bit-bit-bit pa rin natin para ikwento. Si inay nun, di po pwede yung gano'n. Yung kakain kami, tapos ikaw itatakbo kagad, manonood ng TV, tambak sa lababo, lipitin. No. Di ko alam kung gano'n din kayo. Kailangan mo lipitan yan. Di po ba? Kami, marami kami magkakapatid ka kami nag-jack and point. Ikaw maglipit ngayon. Paano kung araw-araw talo? Di po ba? Mga kapatid, yung buhay natin ngayon sa katuwiran ng Panginoon, pantay-pantay tayo na lingkod ng Diyos. Hindi kailangan, si pastor maganda nun. Hindi po. Ang pastor kailangan magluto, maglinis, maglaba ng malansya. We serve the flocks or our flocks. Hindi po yung sasabihin yung nag-preach ang pastor, kailangan hindi utusan. Hindi ho Hindi ho gayon. Kaya ang mga magulang, habang maliliit pa ang mga bata, laba, plansya, linis, kudkod. Pero pagka ang mga bata ay ganyan na kalalaki yan, tumingin kayo sa akin yun. Ganyan na kalalaki at wala pang alam magluto, hindi pa alam magsaing, magprito ng itlog sunog, ang alam lang magbukas ng tono, nasaan ang katwiran. Di mo ba? That is our life here in this world. Kaya sabi ng Lord, bata pa lamang sila, ituro na natin sa kanila ang tama. Amen. Para in the end of their life, they won't depart. Hindi sila mawawala. Amen? In the Word of God, kailangan bata pa lang nila, alam na nila kung paano sila gagalangin at respeto sa kanilang mga magulang. Amen. Nakakatuwa si Gu. Si Gu ba pangalan niya? Shin Gu. Yung bata, mo alam mo, sister? Nakatitig siya sa akin, hindi ko alam kung titig na titig siya. Lord, salamat po sa batang ito. Huwag yung tingnan, palagpakin niyo yung bata. Hallelujah. The second verse, according to the Word of God, sabi niya, Who may climb the mountain of the Lord? Sino nga naman makakaakyat sa bundok ng Panginoon? Sabi dito, Who may stand on His holy place? Sino makakatayo sa banal na lugar ng Panginoong Jesucristo? Only those whose hands and heart are pure, who do not worship idols. Amen. Love God above all. Siya lang. Walang iba. Amen po. Sino nga sila? Sila daw po yung may mga malilinis na puso at gawa sa mundong ito. Kaya po nung kapanahunan ng ating mga tinalaga ng Diyos, talagang puso ang sukatan. Kasi kahit masabi yung binigay sa kanila kapangyarihan, kita ng Lord kagad yung motibo ng puso kung ano ba ang meron. Sa atin, sa buhay natin ngayon, bilang tayo magkakapatid dito, pamilya tayo, kita mo kagad ang motibo ng isang tao kung ang iniisip lang niya ay meron siyang vested interest, interesado pang sarili, o ito ba'y pangkalawakan o pangkalahatan? Sa pamilya natin, makikita natin, sino dito meron ng 2, 3, 4, 5. Kilala natin ang ugali ng mga anak natin, di po ba? Meron mga anak natin marigalo, hindi natin sasabihin ng isa, sip-sip naman yan. Meron ibang matulungin, hindi lahat pare-pareho. Kaya ang Lord nagawa ng isang pamilya, ang pamilya kung saan magtatagpo-tagpo ang bawat isa sa atin. Ito ang tinatawag ng temple. And that is the mountain of the Lord. Na sila lang ang pwede pumasok doon. Pagpunta mo doon sa mountain of the Lord, ikaw ba ay karapat-dapat na gamitin ng Diyos na pwede kang maghayag, pwede mong ibigay ang salita niya, magpatupad, at ipalaganap ang kanyang katwiran. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang makakapasok doon kung ang puso mo ay malinis. Amen? Makakapag-stay ka ng holy kasi wala kang tinatago sa Diyos. Pag sinabi natin clean hands, ito yung represent sa action natin. Nakikita yan ng Diyos. Anumang galaw, anumang kilos natin, yung gusto ng Diyos yung makakabuti, mabubuting gawa natin, at walang masamang gawa.
at ginawa ang isang tao. Amen? Alam niyo po kahapon during the deliverance, sobrang dami. Hindi na natin iisa-isahin, but yung pinaka-general nito na po, I've encountered a lot of souls. Magigitla dito yung mga iba natin, they don't believe in deliverance. But lagi yung tandaan, nung si Jesus ay umakyat sa mundo, 40 days kasama ang tatlong mga disciple. Na-meet niya doon si Moses at saka si Elijah. Sino kabasa dito? And Elijah, siya po yung kinuha ng Panginoon, kasama na yung katawan. Si Moses naman, para itago kay Satan, yung kanyang kapanahon na nung kung paano siya naging famous sa mga Israelites, si God mismo naglibing. Parang ngayon yung naririnig yan, parang patakot ako si God. If you will read the Bible, it is written all in the Bible. Kung yung sinasabi ko. Itinago ni Lord ang paglilibing sapagkat si Moses napamahal sa mga Israelite that time. Kung paano katagal nag-mourn, nagdalamhati talaga ang mga Israelite nung namatay si Moses. Eh si Satan, ang target niya, igawa ng rimulto si Moses. Para yung rimulto ni Moses, siya sampay ng mga Israelites. At baka sa panahon natin, kung nangyari yun, may sumasamba pa rin kay Moses. Alam niyo po, may nakita ko doon, nasa Laguna ako, no? Nung umuwi ako ng isang beses, 9 years ago, ulitin niyo, 9 years ago. Ang tagal na nun, di po ba? Siyang nataon ako hindi nakaka-uwi. Pero nung nakita ko, meron palang Resalista na church. Si Rizal. Nakabase sila lahat from the good works of Rizal. Sabi ko, ano to religion daw yun? Sipin nyo sa kanila, ang sinasamba nila yung lahat ng gawa ni Rizal kung paano nakipag-himagsik at ipinaglaban ng mga Pilipino. In the side of our liberation, may ginawa talaga si Rizal, pero hindi yung pagsamba para matakluban ang ating Panginoon. Clean hands, mga kapatid. Ngayon pa lamang, kaya tayo binibigyan ng time ni God every Sunday para makinig ang salita na para unti-unti natin malinis yung ating mga gawa na lahat tayo nagsimula na meron tayong kasalanan, minana sa matatanda. Dating naririnig natin, di po ba yun? May kasalanan mana. Ano po ba ito? Kapanahon na ni Aidan at Eve na pinanggalingan natin, sino lang nagsimula na ng pag-disobey kay God. Kaya yun, dala-dala natin in our generation. Pero ang Diyos napakabuti kasi sa paglapit natin sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung anumang klase ng kasalanan meron tayo. The only thing that God look after, kung tinanggap mo siya at tatanggapin mo siya, you are accepted by God. Yun ang pinakamaganda, kahit anong pinagalingan mo. At isa sa dapat natin tandaan, anuman ang lalabas sa ating mga labi, anuman ang ginagawa ng ating mga kamay, galing sa puso yan. Kasi kung ano yung sigalbo ng puso mo, maaaring yun ang lumabas sa iyong mga bibig o mga labi, at yun din ang gagawin na yung katawan. Amen? Kasi kung galit ka, hindi mo mapakikita nasa puso, nasa loob yun. Pero kung galit ka, pwedeng lumabas ang puso mo. Amen? Pwedeng ipakita ng iyong katawan. Mata, pag galit ako, pwede akong magalit at pakita ko. Ipagtitiri ko lang mata ko. Pwede rin yan sa kilay. Pwede sa iyong mga labi. Alam mo, isang tao, kaya mong i-define ang itsura niya kapag galit. Di po ba? Pero kita mo pagka masaya. Kita mo pagka malungkot. Lahat yan galing sa puso natin. Kaya sabi sa Proverbs 4:23, always guard your heart. Kasi yan yung pagmumulan lahat. Kaya kapag ang isang tao, alam nyo na makakausap nyo at nag-away sila ng asawa niya, kita mo na kagad ramdam mo na kagad ang dating ng pagsasalita, yung kilos niya. The only thing that we're going to do is to pray. Hindi mo kailangan pakalaman yun. Kasi sabi sa Matthew 7:1-4, yung husgahan mo yung kapwa mo sa nakikita mo, pero yung muta na meron ka, hindi mo nakikita. Yun ang problema sa atin. Pero tayo, ang hilig natin, makita mo lang, ba't kaya lalapit pa, sister, bakit kaya si sister gano'n ang itsura ngayon? Dati naman, hindi ganyan niya bumabati. Hindi ba pwedeng mabago ang mood every day? But with Christ, tandaan nyo, with Christ, lagi yung galak, joy, galing sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid natin, pagpasok mo pa lang doon, kailangan yung transition with the Holy Spirit, kailangan lagi tayo may galak.
Amen? Kung may bitbit ka man, lagay mo dito, and then while we are praying, doon mo ibuhos lahat kay God. Huwag mo idama yung katabi mo. Huwag mo ipakita sa kapatiran natin. Sapagkat maaaring nakakakita sa atin, mas mahina pa rin yung pinagdadaanan, pareho kayong lalagapan. Amen? The third verse in our introduction is from Chronicles 7:14. Basahin po natin to. Who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways. I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Kung halimbawa po pinag-uusapan natin dito sa simula pa lamang, kung ikay namumuno, presidente ka ng Pilipinas, ng Amerika, ng London, ng Italia, at tayo at narinig sa atin ang pagtawag sa kanyang pangalan, nagpapakumbaba tayo at nananalangin, hinahanap natin ang kanyang mukha, at tayo'y tumatalikod sa lahat ng mga masamang gawain, God will hear us in heaven. Amen? And forgive our sin. And even doon sa ating nasasakupan, heal their land. Halimbawa tayo, isang pastor. Ang isang pastor na may hawak na 110 plaques na hindi mo alam kung anong grouping meron doon, grouping dito, problema nila, problema dito. Siguro, ang pinaka-the best way na magagawa natin is to pray deeper kay God. At si God mismo ang kikilos doon para gamutin ang mga nangyayari sa loob ng church. And even in the land, I'm talking in a country or nation, city. Alam niyo po sa number 1 na sinabi dito, humble, anong accent yun? Humble. Ang humble po sa North po yun. Sa atin, sa Tagalog, humble. Humble themselves and pray. Alam niyo po, in our prayer, humility is the main ingredient in prayer. Yung pagpapakumbaba po natin, yung po yung number 1 ingredient pag tayo ay nananalangin. Kasi sa pagharap natin sa Diyos, lalapit tayo sa pinakamataas at makapangyarihang Diyos. Yung pagpapakumbaba natin at pagsasabi ng ating kasalanan, problema, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Kung example ko po ito, halimbawa mayroong isang may sakit na isang tao na mayroong sakit, na nag-pretend na tinanong mo, "Uy, kamusta ka na?" "Okay lang ako." Kung paano kung ang doktor na nagtanong sa kanya, "Bakit ka pumunta dito? Kamusta ka na?" "Okay lang po ako." Sa tingin niyo po ba gagamutin pa siya ng doktor? Di ba hindi? Wala nang doktor na magagamot sa kanya. Nagpe-pretend siya na okay. The doctor cannot heal someone or somebody na hindi naman sinasabi kung anong nararamdaman mo. Pero tayo, sa paglapit natin sa Panginoon, ganun din. Parang isang doktor ang Diyos na po. Lumapit tayo. Sabihin natin kung ano yung nararanasan natin, nararamdaman natin, ano yung estado ng buhay natin. God will hear our prayer or our voice kapag nagsabi tayo sa Lord. Amen. Sapagkat ang Diyos ay tumutulong. Amen. Hindi po nagbibili-bilihan ng Lord. Ang Lord ang pinaka number 1 nakikinig sa atin. Meron nga sa ating mga kapatiran o kaibigan natin nakikinig sa atin na po. Papakinggan niya ng papakinggan. Nagpo-consult siya kung paano, kalma na kapatid. Tandaan niyo, the biggest na nag-aalo sa atin, na nagko-comfort sa atin, ay ang Panginoon. Kasi God can touch the inner part of our heart. Kaya niyang alamin, kaya niyang sugsugin ang pinakamalalim na nalalaman ng ating puso. Pero tayo, kapag tayo nagsasabi sa ating kaibigan, di ba, partial lang. Kasi nahihiya pa tayo. Kay God, wag ganun. Sa pinakamalalim na problema mo, sa'yo, sa asawa mo, sa anak mo, even yourself, na hindi mo kaya, kahit alam na ni Lord, hindi mo masabi ang sitwasyon mo, yun ang pinakamahirap. Pero ang God, alam niyang lahat ang sitwasyon natin. Alam niyang lahat ang laman ng puso natin. Kaya yung tatlo, ito naging problema ng mga namumuno ng araw. Alam niyo po ba, pagdating na sila ay naging hari na, naglilingkod na, and even David that time happened, nang nasa rukruk na ng tagumpay, na laging sinasamahan ng Diyos, nung siya ay i-allow ni God na testingin sa kanyang pagkakasala,
Di mo ba nagkasala si King David? At nung nagkasala si King David, umabuhat ang Diyos sa kanya. Hinayaan niya lahat. Mga kapatid, ito yung isa sa pinakamahirap na sa atin, lahat ng mga nakakakilala sa Panginoon, nananalangin pero hindi nasagot. Nagsasalita sa Diyos pero hindi tayo pinakikinggan. Na parang walang naririnig ang Diyos. Na ikaw mismo, na dumudulog ka, iniiyakan mo ng lahat ng to, parang hindi ka nakakaramdam. Minsan hindi natin kailangan tanungin o questionin ng Diyos. Baka naman hindi natin nakikita na rin tayo mismo may problema. May kakulangan tayo sapagkat malayo tayo sa Diyos. Yung oras na para sa Kanya, hindi natin ibibigay para sa Kanya. Yung po minsan yung pinakamahirap. Yung turning from wicked ways, sabi dito, huwag natin ilagay ang ating sarili sa isang sitwasyon na alam mo namang alanganin. Alam niyo po minsan, nakakakompromise tayo ng isang bagay na alam mo naman, ay, mali naman pala to, hindi naman maganda. Alam mo nang mali, bakit pupuntahan mo na? Alam mo naman papalayo sa atin sa Panginoon. Alam mo nang mali ang ginagawa, bakit kailangan pa natin puntahan? Di po ba? Minsan sinabi ng Lord, maging manindigan ka sa pagsagot ng oo o hindi. Hindi yung nakakakompromise ko lang, sige na nga, sige nakakaya kasi sister ko, kapatiran ko, kakilala ko, ang tagal na namin magkakilala, pero you know more about the Word of God, which is wrong, alam mo nang mali, pero nakasagot ka na ng oo, di po ba? Tapatin mo yung kapatid mo. Sabi mo, huwag kang matulog. May sinasabi si pastor. Nahihirapan tumingin si pastor. Sabi mo. Di po ba? Palakpakan niyo po ang Diyos. Isa sa pinakamahirap, isa sa pinakamahirap na nanunungkulan noon ng mga lingkod ng Panginoon, yung mga taong nagkakamali sa kanila. Hirap silang magpatawad. Nasasabi nilang pinatawad na kita, pero deep inside, hindi pa rin yung total forgiveness. Sabi dito, tandaan nyo, hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad. Nasa Bible po yan. Sinulat po yan. In the book of Luke. At ilang beses inulit yan. Kapag di ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Ay minsan pag nakita mo, sasabihin mo, kinounsel ka na, kinausap na kayo ng pastor nyo, ng kapatid nyo, ng kaibigan nyo. Sinabi na magbati kayo, mag-ayos na. Pero hindi pa rin kayo nahihili. Di po ba? Pag nakikita mo pa rin, parang ang sakit-sakit sa dibdib mo. Yung akala mo lang, hi, pero sasabog ang puso mo. Yun ang pinakamahirap. But God, listen, ito yung nire-restore ni God. Gustong i-restore ni God na palitan yung puso natin, yung pusong bato tumigas na dahil sa ating karanasan, sa ating napagdaanan. Sabi sa Ezekiel 36:26, ang pusong bato mo ay papalitan ng Diyos ng pusong laman. It is flesh, nakakaramdam. Amen? May ramdam ng pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad sa kapwa natin. Hanapin natin kung nasa ng Diyos. Iyan yung katuwiran na number 1 na dapat natin ituro sa bawat isa. Maranasan natin ang kasama ang Diyos. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Hindi lang dito, sa tahanan. Hindi lang sa nilalakaran. Alam niyo po ba, natutuwa ako kasi kahapon. Diretso ko yung aking experience yesterday about deliverance. Even ngayon, magsisimula pa lang ngayon, on time na. Kailangan pa rin mag-deliverance kasi saksakan ng dami na nangangailangan ng harvest o pag-aani. Kulang ang mag-harvest. And Jesus said, ang dami nating ha-harvestin sa mundong ito, pero kakaunti lang ang nag-harvest. Ang daming soul, ang daming nangangailangan, ang daming dapat iligtas, ang daming mga nataliwas sa kagustuhan ng Panginoon, ang daming nakakakilala pero hindi naman alam sumunod sa Panginoon. Iligtas nyo sila sapagkat ang gawa ng kaaway ngayon, digdigan na, aagawin at aagawin. Kaya ang dami ngayon na kinukuha right away ng kaaway para kanya na. Alam niyo po ba, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ginagalawa natin, after death, we call it the eternal. Ang dami po doon na pinaparusahan ng Diyos. Nakakaranas ng sakripisyo pa after ng ginawa nila dito sa mundong ginagalawa natin. May 300 years, 350 years, walang ginawa kundi maglakad sa dilim. Buhay pa lang tayo, pinakilala na ang liwanag ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. And once you accept Jesus Christ, dala natin yan hanggang habang buhay.
Kung gusto po ninyo malaman, magbasa po tayo ng Biblia. Sapagkat ang pagbabasa ng Biblia, isa yung gamot sa mga taong gustong ma-restore ang kanilang puso. And it was happened yesterday. So, yung deliverance, kahit sabihin natin ang entry point ng kaaway na sa puso na po, mahirap niyang i-cast out. Kapag ang galit nasa puso na, ang hirap alisin. Lalo na kapag nag-deliverance ka. Pabalik-balik ang espiritu na kailangang sumira sa buhay ng isang tao. The only way na sabi ko, okay, just read the book of John. Nung binasa ang book of John, ito yung pinaka-way. Amen? Mga kapatid, lahat tayo, kailangan natin na 3 gospel. 4 na po ngayon kasi sa generation natin, lagi ko sinasabi, 4 na yung gospel. Pero 3 lang nakasulat sa Bible. Matthew, Mark, and John. Yung pang-4 sino? Kayo. Kasi kayo magbabasa, kayo mag-a-apply, kayo iintindi, kayo magpapalaganap ng 3 gospel ni Jesus Christ. Without you, hindi yan maririnig ng iba. Without us, hindi maiintindihan ng iba. Amen? Sobra dami ng hindi nakakakita. Ito yung sinasabi ng Lord na hindi naman sinabi ni love is blind of all. Blind in the word of God. They can hear, pero hindi nila nakikita kung ano yung future na ibibigay ng Lord sa buhay natin. Amen po? Punta po tayo sa susunod. Isipin nyo, introduction pa lang yung tatlo para maunawaan natin. No? Meron tayong illustration at saka meron tayong application. Pero ang oras po ay tumatakbo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainit. Malapit na to. Tatakbo na si pastor, sabihin niyo. Sabi dito, here are powerful example from the life of Israel that show how righteousness brought blessing and prosperity, while sin and disobedience brought defeat and suffering. Sipin niyo po yung kung nasa katwiran ka, ito yung magdudulot sa iyo ng pagpapala at kasaganahan. Sabi po yan at sasabihin dito sa Bible. At ang kasalanan at ang hindi pagsunod, yun ang magdudulot sa atin ng pagkatalo at pagdurusa. Anong pipiliin nyo? Di ba yung doon na tayo sa sagana? Doon na tayo sa pagpapala na ibibigay ng Diyos? Amen. Kesa sa tayo magdurusa, sabi po sa ating first character, sa illustration natin, sabi dito sa Israel under Joshua. Kung malalaman natin ang mga Israel nung gustong iligtas ng Diyos sa mga taga-Egypt, si Moses ang ginamit nila. Ang promise ni God sa mga Israelite that time with Moses dahil sa promised land. Na nagiging po ako, sa promised land, ito yung ni God na nandito yung pagpapala. At yun po yung nagdala ng victory and prosperity with Joshua. Si Joshua po nakilala sapagkat isa siya sa mga spy, na 12 spy na pinadala ni Moses doon sa promised land. Na silang dalawa lang na ito nung pagbalik na yun ang vision nila, kung ano yung vision ni God, naiintindihan nila kung ano yung gusto ni God, at yung prosperity na pangarap ni God na ang mga Israelite dalhin doon sa promised land. Amen? Arimin? Amen. Si Joshua po at si Caleb, silang dalawa ang nagsabi lang, nasabing maganda, ang ganda ng lugar na ito, even may mga higante at kaaway, pero ang ganda ng makikita namin buhay sa promised land ni God. Sabi po sa Joshua 1:7, basahin po natin. Be strong and turning either to right or to the left, then you will be successful in everything you do. Study this book, it is of instruction continually. Meditate on it day and night, and you will be sure to obey written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Meditation, Bible, day and night sa atin. Pero dito sa buhay ni Joshua, sabi, maging malakas ka at matapang. Mag-ingat ka sa lahat ng iyong susundin sa mga instruction given the time of Moses. Do not deviate. Huwag kang susuway sa pag-instruct sa'yo kung sa kanan o kaliwa ang pumunta mo. Huwag daw tayo
tataliwas sa sasabihin sa atin. Kung sinabi sa iyo kumaliwa ka, kumaliwa ka. Kung kumanang ka, kumanang ka. That is the instruction of God during the time of Joshua. Alam niyo po ba, nung si Joshua sumunod sa Panginoon, anong pinakamaganda dito? Sinamahan ng Lord si Joshua at ibinigay ang tagumpay sa kanya na hindi natamasa during the time of Moses. Amen. Si Moses being a leader, in 40 years na nag-lead si Moses sa mga Israelites. Isipin niyo po ang diferensyo. Nung si Joshua na ang namumuno, in 40 days, nakarating siya doon, balikan pa. Pero si Moses, 40 years na, paikot-ikot pa lang doon sa promise lang. Bakit? Sobrang titigas ng mga Israelite during that time. Ang gusto ng Lord, sumunod sa katwiran ng Diyos. Hindi sumunod, kaya pabalik-balik. Sometimes, we Christian, tandaan niyo po, yung application nito sa atin. Akala mo minsan, okay na eh. Pero hindi, ba't pabalik-balik pa din ako sa sitwasyon na to? Napagdaanan ko na to eh. Sometimes, struggles, problem, trials ni God, ibinibigay sa atin, pero hindi tayo maka-abante. Bakit? Di natin sinusunod yung clear instruction ni God. Sinusunod natin kung ano yung gusto natin. Amen? Tayo pa rin yung nasusunod. When it comes in our financial problem, sa pagsunod doon, pinakamahigpit po itong pagtalakay ng Diyos pagdating sa ating pananalapi. Kasi pagdating sa pananalapi natin, ang first instruction ni God, first, give your tenth to the temple of the God. Savings your 20. At yung 70 nito, yung palang yung pwede mong gastusin kahit saan. Ay hindi, baka nangunguna lahat eh. Ubus ng lahat ng gastos bago natin naiisip na may Diyos pala tayo. Lagi niyong tatandaan, sa simula pa lang ng Bible, ang kanya ay kanya. Ang inyo ay inyo. Pero lahat ng kanya, huwag niyong aariin. Sa pananampalataya pa lang at pagsunod ay nagpakita na ng divine victory kay Joshua during that time. Sumunod siya eh. Kaya yung victory noon sa lahat ng laban, sinamahan siya ng Diyos. Amen. Pero minsan, ito yung isang pinakamahigpit o yung second instruction o illustration natin sa buhay din ni Joshua that time. Sabi po dito, sa pangalawa, basahin po natin mga kapatid. This is the sin of Achan. Sino ba si Achan? Si Achan ay isang tauhan ni Joshua. Remember this? Pwede nyo i-apply sa mga anak natin to, sa pamilya natin. Sabi dito, disobedience brought defeat. Yung hindi natin pagsunod, yun ang mararanasan natin ng pagkatalo. Sa Joshua 7:11-12, Israel has sinned, nagkasala, and broken my covenant. They have stolen some of things that I commanded must be set apart from me. Nung pong tinalo, that time, ng tauhan ni Joshua, ang Jericho, kung malaman yung istorya ng Jericho, ano po, nung tinalo nila, may ginawa yung isang tao sa kanila. And they have not only stolen them, but have lied about and hidden things among their own belongings. Nung napagtagumpayan nila ang laban kasama ang Diyos, sa pamumuno ni Joshua, alam niyo bang si Achan, ninakaw niya yung mga ibang kasangkapan doon, gold, silver, lahat kinuha niya yun. At nagsinungaling siya, hindi sinabi. That's why the Israelites are running from their enemies in the pit. From now, Israel itself has been set apart from destruction. It will not remain with you any longer unless you destroy the thing among you were set apart for destruction. Alam niyo po yung pagnanakaw ni Achan, si Achan ay isang tauhan ni Joshua. Isa lang yun ha. Napakaraming tauhan ni Joshua at sundalo ng mga panahon yun. Pero, lahat ng buong ito nagsabi sa parusa ni God. Lahat ng laban nila talunan. Hindi sila sinamahan. Children of God, listen. If you are in the family, at kayo ay may anak ng 3, 4, 5 asawa mo, isa man sa inyo ang magkasala sa Diyos, and you are all servant of God, know more about Jesus Christ. Tandaan nyo, ang consequences po nito, sometimes hindi nararamdaman ng nagkasalang anak.
ipinararana sa magulang. Amen? Yun po yung pinakamahirap. Kaya lahat tayong mananampalataya, we thank God because we have Jesus. Kasi salvation now is not like the salvation in the Old Testament. Ngayon, individual na eh. Kapag gusto ng asawa mo maligtas at ang asawa mo hindi, iwanan mo. Hayaan mo sa bahay. Amen? Kung gusto mo maligtas, ikaw lang pumunta. Kung ang anak mo, most of the JA1 family dito, nandito ang anak, wala ang mga magulang. Nandito ang magulang, wala ang mga anak. Nandito ang kapatid, wala ang kanilang mga kapatid. Di po ba? Pero ang salvation is individual. Kanya-kanya yan. Kaya noong unang panahon, ang laki ng pagkakaiba. Sabi, ba't hindi pa kaya ibalik noong unang panahon? Kasi noon, kapag sinabi na, kumuha ka ng dugo ng isang tupa at ilagay mo sa pintuan lang sa bintana, pagdaan ng salot, ligtas ang buong pamilya. Ngayon hindi. Pakita niyo nung dumating ang pandemic. Kahit na katabi mo, tinubo, teka muna, pa-check up ka ha, tingnan mo, asawa mo na yun. Doon ka muna matulog sa tabi. At baka mahawa ko yung mga anak mo, layuan mo. Di mo ba? Nung pandemic yun, how many times na nagbigay ng salot ang Diyos sa Egypt? 10 times just to recognize na siya ang Diyos, na siya ang gumagawa nito. Kasi ayaw nilang alpasan ng mga Israelites eh, during that time. Eh ngayon, in the world today, nung 2019, 2020, gusto ni Lord mag-govern na siya lang ang makilala. Nasa kanya lang ang power. Di mo ba? Tumigil ang buong mundo. Just because of COVID. Walang ibang tinatawag kundi, Lord, save us. Lord, tulungan niyo po kami. Lord, di mo ba? Lahat ng mga salamat sa Lord. Thank you sa Panginoon. Walang kapitbahay, nangangapitbahay ng time na yun. Pag nag-lockdown, ang church nasa kami na sa bahay na. Nagsusum kami. Ang kasama mo sa bahay, ilang araw na hindi mo nakikita, nasa kwarto lang. May oras ng labas, may oras ng ganito, pagluluto. Hindi ko alam kung na-experience nyo yung time na yun ha. Sobrang higpit ng sitwasyon sa atin ng COVID. At hindi lang to ha. Paano sasabihin mo na COVID lang yon na isang bansa lang ang pinanggalingan na hindi alam ng Diyos? Imposible ha. Buong mundo nakaranas nito. Amen? Di po ba? At maraming nakaranas nito, talaga yung matitigas sa mundo. Sorry kasi ang Italia, ang number 1, talagang nag-boom sila sa Bergamo. Nagkameron ng takot ang mga pamilya ng Pilipinas kung ipinos ang nakahalerang mga kapin sa simbahan. Yung funeral ng isang bukay na inililibig doon, ibinubuhos na lang that time. Kaya lang, ang pinakamalala sa China, inilihim nilang lahat to. Pero sila parang amsa, namumulot ng patay sa kalsada. Amen? Hindi natin alam yun during that time. Pero sino lang ating tinatakbuhan ng Diyos? Nung nakalimutan na, 2026 na tayo ngayon, lumabas na yung panahon. Alam niyo po ba, yung pagsaway ng mga tao sa isang lugar, sa isang bansa, sa isang nasyon, alam ng Diyos, nagpaparamdam ang Diyos, may kanya-kanyang likas na pagsisingil ang Diyos. Ano? Bagyo, lindol. Di po ba? Biglaan niya dumarating. Kaya nga doon may mga lugar na sa mabundok na nakatira, lately lang, nag-uso sa atin, kumbaga, mag-uubos ka, nagtugulugan na, nagkikidlatan. Yung tinatamaan ng kidlat, alam niyo po ang bahay, tinamaan ng kidlat, buong puno, sa bukid, meron kami na mag-anak, tinamaan ng kidlat. Kaya, na-repair ko to. Sa bunggo na katira, nag-aalagat ng papastol, ululan, isisilong ng mga baka, pumigla, tinamaan patay. Di po ba? Hindi natin alam yung mga kalikasan natin na yun ang paraan ng Diyos para tayo kalugin. Para ipakita sa ating, ako'y nandito sa taas, parang hindi niyo ako nakikita, kayo patuloy na ginagawa niyo yung mga bagay na alam niyo na ako lamang ang nakakaalam ng lahat ng yan. Pinapakailangan tayo ng Diyos. Pangatlong illustration natin, at ito po ay ilang minuto na lang. The time of judge. Ito yung hukom. Sabi mo sa katabi, hukom. At ang Diyos lang ang maghuhukom, no? Tayo dito, may hukom tayo dito, parang wala nang silbi ata sa mundo paghuhukom eh. Kung titignan natin, no? Kung sino yung mga kapangyarihan
Sino maraming pera kayang gawin ng batas? Nakalive ba tayo? Baka may ma-basher dito. Totoo naman talaga, di po ba? Kung may babash man tayo, ang batas ngayon na nasusundan ay yung mga makakapangyarihan. Salamat na lang siguro kung meron tayo matatapang na sinisigil ang konstitusyon, pinagdidiinan ng konstitusyon at batas natin po. Kasi kahit saan daanin, even God has its own law. Kanyang law to. Hindi pwede itong i-bend. Do not bend the law of God, even the law of the government. Amen. Sabi po sa Judges dito, 2:15. Basahin po natin. The Lord fought against them, causing them to be defeated. Amen. Ito yung time na talagang ang hukom, ang Diyos ang maghuhukom sa ating lahat. Dito sa istorya dito ng mga Israelite, ito yung kanilang kasalanan na nagdulot ng pagkaapi at pagsisisi ang nagdulot sa kanila ng kaligtasan. Alam niyo po, yung hindi pagsunod ng mga Israelite dahil sa pinagmulan ng paglayo nila sa Panginoon, nakalimutan na nila. Bakit? Napalayo sila ng palayo at sila'y sumamba sa mga ginagawang Diyos-Diyosan noong panahon yun. Mas lalo nagkameron ng galit ang Panginoon. This is the time of Joshua. Kaya sabihin natin noong time ni Joshua na talaga siya'y naglilingkod doon, kilala siya. At siya'y naniniwala sa Panginoon, pero yung isang kasalanan na patuloy na pinagmulan, na break lang lahat ng iyong kasalanan na yon nang dumating na si Deborah, Gideon, at Samuel na pinili muli ng Diyos para i-restore ang Israel. At ang mga Israel ngayon, tayo na to, na na-restore because of Christ. Amen? Kasi hindi po pwede hindi papatuloy ng Diyos yun. At ang ginawa nga ng Diyos during the time of Noah, di ba? Alam niyo lahat yung para lang ma-abolish na, matanggal ng lahat ang makakasalanan. At nakikita lang ng Diyos, ang pamilya lang ni Noah, ang dapat iligtas doon. Kaya ginunaw niya ang buong mundo. Nasa Bible po yun. Ginunaw ang buong mundo na tirang family ni Noah. Na yung si Noah ang pinagmulan natin lahat ngayon. Amen po. Na lahat tayo naniniwala na nananampalataya sa Diyos. Si Noah lang ang ating pinanggalingan na pinanggalingan pa din ni Adam sa lahi nila para makapagpatuloy dito. Pinipili ng Diyos ang magpapatuloy para umabot sa lahi natin. Ngayon, ang last chance natin para tayo ay masave is Christ. Amen. Kilala niyo ba ang Panginoon sa Kristo? Amen. Palampakan po natin ang ating Diyos. Para po mas maganda, mas mabawasan din po ang ating pag-aantay niyo po. Yung application natin right now na ibibigay natin, nakatayo na lang ako dito, para at least kitang-kita ko talaga kayong lahat. At natutuwa ako sa presence niyo today, not just to hear the Word of God, but yung binigay niyo yung time niyo para sa Lord natin. The first natin, sabi dito, encourage people to fear. Matakot tayo at parangalan natin ang Diyos. Yung katakutan natin sa Panginoon, yan yung magiging pundasyon natin para sa ating karunungan. And knowledge of the Holy One results in good judgment. Kung tayo susunod sa Holy Spirit na siya gagabay sa atin, yun ang mag-aakay sa atin. Amen? Sa kanya magagano yun. The revelations of God through the Holy Spirit, yun po yun. Kaya tayo magkameron ng takot sa Diyos na gumawa at mapalayo sa katuwiran niya. Ang katuwiran na dapat natin sundan para yun ang magiging pundasyon natin para sa ating kaligtasan. Wala pong iba. Magkameron tayo ng takot sa Kanya. Sabi po sa pangalawa, ituro at mamuhay sa salita ng Diyos. Sabi po din dito ni David, your word is a lamp to guide my feet and light for my path. Walang iba. Di mo ba? Yun lang yung ating magiging gabay, patnubay, paglakad sa Panginoon. Wala tayong ibang magiging pattern or manual sa buhay natin, kundi the book, the Bible, the Word of God. Amen? At sabi po dito, I am the light of the world. Jesus says, if you follow me, you won't be walking in the dark.
Ito yung nakakatuwa. Kasi hindi lang dito po tayo sa mundong ginagalawan natin ang paglakad sa kadiliman, even in our eternal life, if we accept Jesus Christ na Savior natin, and we consider Him as a light of our life, even in eternal life, nandun tayo sa liwanag. Wala tayong darkness in our life. Sabi po sa atin sa pangatlo, which is the last, inspires other through a righteous example. Ang katuwiran at pagiging matuwid ng buhay natin at ipinapamuhay natin, makikita yan ng katabi mo, malalaman niya ng kasama mo, at ito pa yung makakapag-inspire sa kanila kung paano tayo ginamit ng Lord, kung paano yung buhay natin na ituwid, sumunod sa katuwiran ng Diyos para tayo maging example sa ating kapwa. Let us all stand. Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Mga kapatid, lahat tayo, let us rise. Tumayo tayo para sa panalangin, sama-sama para sa ating bansa. And every heart may turn back to God. We acknowledge Him as a Lord in every area of our life. Ano man ang sitwasyon mo, ano man katayuan mo, ano man ginagawa mo, you have to acknowledge God. Kilalanin mo ng lahat ng meron ka at ano ka sa oras na ito dahil yan sa Panginoon. Walang iba. At naniniwala ako, Father God in heaven right now, sa mga anak mo na narito na patuloy na ibinibigay ang buhay sa inyo. Not only surrendering their life, to open their heart unto you. Tunghayan niyo po sila. At alam ko lahat ng bawat isa sa kanila may panalangin. May itutulong sa inyo. Yung sitwasyon nila sa buhay, trabaho, yung kanilang physical, may karamdaman, alam po, ikilos ka. At naniniwala din ako na kayo ang Diyos na makapangyarihan namin nilalapitan. Walang iba na panggagalingan ng lahat ng aming pangailangan kundi kayo na. Yung physical namin, yung spiritual namin, Lord, kulang kami. Marami kami papukulang sa inyo. Pero alam namin, bukanin yung mga palad upang kami yakapin, tanggapin, aluin sa gitna ng aming kakulangan. We do believe, Father God in heaven, and I declare right now, sa aming kalagitnaan na ito, yung wisdom, restore sa bawat isa. Kung may kaguluhan man sa kanilang narinig, sa salita mo, kayo man po unawa. And I believe in you, Father God in heaven. Mga kapatid sa pananampalataya, lahat tayo ngayon, kung sino gusto magpa-pray, pwedeng lumapit sa unahan. We do it once in a month, and I do hope yung lahat na nangangailangan ng panalangin, hayaan niyo po ang Diyos ang mangusap sa inyo sa oras nito. Kung gusto niyo pong magpa-pray, lumapit po kayo sa unahan. Hallelujah. In the name of Jesus. Sorry, pahabol ako.